Sabi niya actually sa Davao kasi sobrang spoiled na rin ng mga Davaoeños. Sabi gano'n, minsan tulo sa bubong, nina 911 pa nila, tinatawag nila sa 911 kasi tumutulo raw yung bubong nila, di kaya yung magpaparescue ng pusa, yung mga ganon. So kapag kakaya naman daw, ina-accommodate nila. What to do when you see a snake? Call 911, oi. This is Davao City. Then the capture begins. And tada! They finally caught it. Thank you 911. Thank you Davao City. Thank you for your good governance. Out of the 100% calls na nare-receive daw ng 911, ang talagang valid lang daw ng mga calls na nare-receive nila is around 17%. Yung mga life-threatening na mga situation that they have to respond to. At itong 911 libre to ha. Doon sa bahay dangupan, okay, ang mga hinahouse doon ay mga batang babae na biktima ng sexual assault, abuses as young as 3 years old. Doon yung site na yon, nagpatayo si PRRD ng academic building. They are loved and protected by PRRD. And PRRD built a house for them. Okay, so ito yung Bahay Pag-asa. Ang mga nakatira dito ay mga lalaki. If I remember it correctly, there are 12 Bahay Pag-asa facilities all over Davao City. So, etong mga to, may mga kasalanan to sa lipunan, itong mga batang nandito. But of course, yung Bahay Pag-asa is giving them a second chance in life. So, may mga activities sila dito, gardening, gumagawa sila ng mga arts and crafts. By the way, it is only Davao City is, if I'm not mistaken, Davao City is the only city that is able to comply doon sa batas ni Kiko Pangilinan. Other LGUs are really having a difficult time to comply doon sa batas ni Kiko Pangilinan na Juvenile Justice Act. Pero ang Davao City, nagawa nila yan. Kaya nga, nung kinikriticize ni PRRD yung batas ni Kiko Pangilinan, Davao City has all the rights to criticize the law of Kiko Pangilinan kasi alam nila kung gaano kahirap outrageous i-implement ito. Nevertheless, they were able to do it kasi yun yung batas Well, anyway, bago tayo magsimula, gusto ko lang kayong imbitahan na mag-follow sa aking Facebook page, Joie de Vivre Every Other Day. Hindi nyo kami hindi nyo kami makikita kung hindi nyo kami hahanapin. So, iba na ang labanan sa Facebook at saka gurgurat to the max na They attempted to take down the page of John Reiter. Si John Reiter na-recover niya yung kanyang FB page. Si Tio, tinake down na talaga yung page niya. Tapos nahihirapan siya ngayong i-access. Pero meron siyang bagong page. Ang bagong page ni Tio Moreno is yung Tio Talks. Sabi ko sa inyo same ako ng experience I never felt gurgured so hard. Unless ang content mo, si Trillanes, si De Lima, or si Rizzo Ontiveros. Pasok yan, as in, talagang basta i-content mo yung tatlong yan, meron ka agad violation. Regardless kung reasonable o hindi, kung ano-ano lang. Copyright, ganyan, harassment, bullying, yung mga ganong etos balungos ba. So anyway, hindi naman tayo mawawala sa social media, so ita-take nila ang ating Facebook page, gagawa lang ulit tayo ng bago. Ayan. Kumusta ang Davao? Okay naman. Pinuntahan namin kasi nga nag-visit si Alvin sa Pilipinas 'di ba? Si Alvin and Tourism. So, nag-mount kami ng visit sa iba't ibang mga charitable institution na malapit sa puso ni PRRD. So, yun yung House of Hope, yung Home for the Aged, yung Bahay Dangupan, at saka yung Balay Pag-asa. So yung House of Hope, familiar naman kayo dyan. Basically, yung House of Hope is a house for children na may sakit. So dahil nga usually yung mga may sakit, malalayo yung bahay nila sa ospital. So pag nag-iintay sila ng treatment, alam mo yun, masyadong malayo yung kanilang mga binabiyahe, ganyan-ganyan. So, allowed naman silang umuwi sa mga bahay-bahay nila, Pero syempre, kapag kunwari, medyo madalas yung kanilang treatment, it's better na meron silang tinitirhan. So, yung House of Hope is housing cancer patients. Children na merong sakit na cancer, meron silang gamutan sa SPMC and
ang problema ng mga cancer patient kasi, yung mga pang-araw-araw nilang gastusin, yung kanilang accommodation, pagkatapos yung ibang mga bata dyan, of course, syempre dahil may sakit nga sila, they have to stop going to school. So yung House of Hope, nagkaroon siya ng parang sistema wherein yung mga batang nagpapagaling sa sakit nila, they can catch up with their studies. So habang naghihintay sila ng gamutan at kaya naman nilang mag-aral at pumasok sa school, pwede silang mag-aral doon at may sineset up ng parang off-site school doon. I think it's already working. May mga hanggang, if I remember it correctly, hanggang junior high na yung nandun eh. Okay? So, yun ang ng House of Hope, mga batang may cancer, na napakalapit sa puso naman ni PRRD yan, ano? So, kaya ang gusto ni PRRD, they would be as comfortable as possible while nagpapalakas sila. So, ang batting rate ng House of Hope sa mga cancer patient, I think is around 56%. So, mataas yun ha. 56% yung nagsusurvive ng mga bata doon. And of course, syempre, unfortunately, doon sa mga hindi nagsusurvive, your help and your assistance in making these children feel love and important, malaking tulong yon doon sa mga batang lumalaban para sa sakit ng cancer. Yung Home for the Aged naman, of course, obviously, ito ay yung para sa mga senior natin na mga kababayan. Doon sila hina-house sa Home for the Aged. Ang kailangan ng ating mga seniors doon sa Home for the Aged, if you would be able to donate to that institution, is of course yung mga pang-araw-araw na gamit na maaari nating ibigay sa ating mga senior citizens. Ayan, maaari rin mga exercise equipment, ganyan, mga crackers, alam niyo yung mga pagkain, mga kutkutin na safe sa mga majojonda. Ayan, so yung mga ganong bagay, they would truly appreciate it. Ayan, nagdala kami ng bigas sa House of Hope, ng mga kutkutin para sa Home for the Aged, at sa Bahay Damupan, of course, ito naman yung mga batang biktima ng abuse. And doon sa Bahay Damupan, okay, ang mga hina-house doon ay mga batang babae na biktima ng sexual assault, abuses. Yung mga naka-house doon sa Bahay Damupan is as young as 3 years old. So, mga pangangailangan nila doon ay mga educational materials kasi meron ring school doon eh. Doon yung site na yon, nagpatayo si PRRD ng academic building. Ayan. So, mga educational materials would greatly be appreciated, and also yung mga hygiene kits. Kasi mga babae itong mga to eh. Mga napkins, ganyan, sabon, toothpaste, toothbrush, yan, yung mga ganyang bagay. Yun yung mga bagay na ma-appreciate naman nila doon sa Bahay Damupan. They are loved and protected by PRRD. And PRRD built a house for them. And lastly, yung Balay Pag-asa. Okay? Yung Balay Pag-asa naman, Bahay Pag-asa. Yung Bahay Pag-asa naman is an institution. Actually, it is created under the Juvenile Delinquency Act. Yung kay Kiko Pangilinan, kasi doon sa batas ni Kiko Pangilinan na yon, yung LGU, kailangan niyang magtayo ng facility. Yan yung Bahay Pag-asa nga. Pag nagkaroon ng problema yung mga juvenile delinquents, supposedly dun sila magsistay. Ang mga nakatira dito ay mga lalaki. And if I remember it correctly, I think there are 12 Bahay Pag-asa facilities all over Davao City. So, etong mga to, may mga kasalanan to sa lipunan, itong mga batang nandito. But of course, yung Bahay Pag-asa is giving them a second chance in life. So may mga activities sila dito, gardening, gumagawa sila ng mga arts and crafts, ganyan, tinuturuan silang i-reform yung kanilang buhay, ganon. Kasi itong mga batang to mga kunwari, yung mga nang-rape, ganyan, yung mga
nagnakaw ng motor, yung mga ganyan. Yun yung mga juvenile delinquents nga, yung mga nandito sa Bahay Pag-asa, no. So, for this one, of course, makakatulong kung kunwari meron kayong mga iba kasi sasabihin nila, mga pasaway naman yung mga bata dyan, bakit pa natin tutulungan yan? Well, alam mo si PRRD, hindi nga sila kinalimutan Kasi itong mga batang to, dahil nga bata pa sila, mare-reform pa to kung tutuusin. By the way, it is only Davao City is, if I'm not mistaken, Davao City is the only city that is able to comply doon sa batas ni Kiko Pangilinan. Other LGUs are really having a difficult time to comply doon sa batas ni Kiko Pangilinan na Juvenile Justice Act. Pero ang Davao City, nagawa nila yan. Okay? Kaya nga nung kinikriticize ni PRRD yung batas ni Kiko Pangilinan, Davao City has all the rights to criticize the law of Kiko Pangilinan kasi alam nila kung gaano kahirap outrageous i-implement ito. Nevertheless, they were able to do it kasi yun yung batas Okay? So, anyway, kaya nga sabi ko, di ba nagagalit sila sa mga Duterte dahil parang, panay kayo criticize. When PRRD, nung presidente si PRRD, he was scrutinizing this Juvenile Justice Act of Kiko Pangilinan. PRRD has all the rights to criticize them dahil siya nga lang nakakomplay dyan Siya lang nakakomplay dyan. So, I think siguro kapag kunwari, ang alam niya ang mga magagandang i-extend na tulong sa Bahay Pag-asa. Since mga juvenile delinquents nga to, it would be good if we can teach them skills at saka yung mga life coaching seminar perhaps in order to refocus their lives. Na alam nyo, kung magpapakabait kayo, mas lalong may mararating kayo sa buhay, na kahit meron kayong mga ginawang kasalanan, ginawang mali, diba? It's not too late. Bata pa kayo. You can spend the rest of your life doing the right things so that kung ano man yung kasalanan ninyo, ngayong kayo ay menor de edad, ay may pagkakataon kayong itama yun. Diba? You just need na mangarap, isipin ninyo kung ano ang mga importante sa buhay ninyo. Yung mga ganyang chenes ba? Yan ang Bahay Pag-asa. Ayan, ito yung sa House of Hope, of course. Ayan, so nakita nyo po, meron tayong mga dinala dyan na mga kung ano-ano. Dahil nga, si Alvin and Tourism ay nandito. Ayan. Hatid dyan ni Alvin and Tourism. Thank you, Alvin. Ayan. At ito yung Rodrigo Duterte Academic Building. So, ito yung learning facility na tinayo ni PRRD which was inaugurated I think noong July. Yung pinuntahan namin nila Kifi, nila Attorney Trixie, nila Ate MJ. Ayan, eto yon. Alam nyo itong garden kasi to itong sa tapat ng building, garden yan. Pero yung mga gilid-gilid niyan, may mga tanim-tanim din sila, may mga gulay-gulay din sila, ganyan. And ito naman yung Home for the Aged. So, naging busy kami dyan, sa pagpunta dyan. Pagkatapos, nagpunta rin kami dun sa, 911 dahil yung 911 na original na location sa Davao City, ililipat na nila sa MAA yung disaster and risk management kinembot nila. In-inaugurate nga yung bagong site and nakausap namin of course yung head ng 911 sa Davao City. Nakakabilib yung mga nakakabilib yung mga workers sa 911 Kasi Hall of Famer sila Hall of Famer ang 911 sa Davao City. And it's really because of the dedication of the men and women na nandun sa programang yun. Most of the workers in 911 are contract of service. Not even permanent employees, But they are all doing a really tough job. Kasi syempre kapag may nagre-responde yung mga yan, pag nagre-responde yung mga yan, nakataya yung buhay nila, diba? Delikado. But they do not even have a permanent item. So, it's very important, sa totoo lang, it's very important to really give recognition doon sa mga 911 heroes natin dyan sa Davao City. Kasi, amazing talaga. Nakausap namin si retired Police Colonel Alfredo Baloran. Siya yung head ng 911 doon. So natanong namin siya kung
ano ba yung mga challenges sa 911 sa Davao? Sabi niya actually sa Davao kasi sobrang spoiled na rin ng mga Davaoeños. Sabi gano'n, minsan tulo sa bubong, nina 911 pa nila, tinatawag nila sa 911 kasi tumutulo raw yung bubong nila, di kaya yung magpaparescue ng pusa, yung mga ganon. So kapag kakaya naman daw, ina-accommodate nila. Out of the 100% calls na nare-receive daw ng 911, ang talagang valid lang daw ng mga calls na nare-receive nila is around 17%. Yung mga life-threatening na life-threatening na mga situation that they have to respond to. And then, so yung challenge nga sa 911 is really how to deliver consistent service. Kasi pataas ng pataas yung standard sa Davao At itong 911 libre to ha. So kaya, grabe yung push ng Davao City na i-decentralize yung rescue and yung disaster response and rescue. Kaya meron ngayong effort ang Davao City na bigyan as much as possible lahat ng barangay sa Davao City. Merong 180 barangays I think in Davao City. And what they want is to be able to distribute ambulance sa lahat ng barangay. Kasi nga, syempre, di ba, ang 911, lalo na kung malayo yung panggagalingan niyan, ang laki-laki ng Davao City. Ang laki-laki ng Davao City. So, sabi gano'n ni retired police colonel Baloran, sabi niya, kaya pinupush ko talaga yan kasi alam mo, ang isang tao na hindi makahinga, 7 minutes lang ang itatagal niyan. Ngayon, kahit i-rescue namin yung isang tawag na sobrang layo, pagdating namin dyan, matigas na yan, 'di ba? So ngayon, very important for them na yung barangay, meron ring capability to do rescue. So, grabe na yung level grabe na yung level ng disaster response ng Davao City, ha? I don't think anyone can come close doon sa tindi ng and somebody please document why 911 Davao City is working so well, because that has to be the standard of disaster response. Ganon. And it's just so unfortunate na hindi sila binibigyan ng proper recognition sa totoo lang, because of this administration. Alam niyo, nakakalungkot kasi na Hall of Fame sila. Na Hall of Fame yung 911 na Davao City. And usually, pagka mga ganyang achievement, papatawag yan sa Malacanang. Diba? In full glory. Diba? In full glory. Alam mo, hindi nila naranasang mapatawag sa Malacanang para sa recognition. Ganun. So, na-recognize sila locally lang, Davao City lang. Na-recognize yung kanilang Hall of Famer, yung pagkasali sa Hall of Fame ng disaster response. Na-inawardan sila sa flag raising ng munisipyo. Grabe, hindi man lang sila pinatawag sa Malacanang to be recognized. Ang sama, no? Nevertheless, I don't think big deal naman yan sa mga sa mga Davaoeños. Lalo na ngayon, the political climate is really, really volatile and very abrasive sa anything that will highlight the achievements of Davao City. Pero nakakabwisit lang kasi syempre itong mga taong to, kahit ilang palit ng presidente mo, nasa 911 pa rin yan And itong mga workers na nandito, lalo na yung mga bata, yung mga first responders, yung mga nando sa rescue team, ganyan-ganyan. Ano ba naman yung i-recognize natin yung mga contribution ng each and every individual na nandyan sa programang yan para makasave ng buhay? Wala namang capital requirement yun. All you need to do is maging makatao, 'di ba? I think ang pinakamagandang recognition naman na pwede nating ibigay sa kanila ay yung recognition na galing sa tao. Yung mga galing sa mamamayan. So please be kind and be vocal in your support and in your compliment sa men and women ng Davao City 911. Okay? The crown jewel of Davao City, I have to say.